When my mother celebrated her 60th birthday, I requested my two brothers abroad to come home. Senior citizen na ang nanay namin para maipagdiwang namin bilang isang pamilya. At yung kapatid kong pangalawa, niloko niya yung nanay ko na hindi ako makakarating sa birthday mo, hindi ako makakauwi, hindi ako pinayagan ng boss ko. But during the day of her birthday, while she was waiting inside the church where we will be celebrating the Mass in Thanksgiving for her birthday, dinala ko yung dalawang kapatid ko na galing sa US. At nung makita niya, hindi siya nagulat. Ang laki-laki lang ng ngiti niya at merong papatulong luha sa kanyang mata. Nakita ko ang saya-saya niya. Sabi niya, alam ko namang darating kayo. Alam ko namang hindi niyo ako matitiis. Tinitignan ko po kayong lahat ngayon, ang dami-dami natin ngayon, birthday kasi ng nanay, birthday ni Mama Mary. At sa kabila ng mga pinagkakaabalahan ninyo, pinili ninyong magpunta ngayon dito para bumati sa kanya ng happy birthday. At sa inyong lahat, sinasabi ni Mama Mary, alam ko namang darating kayo. Alam ko namang hindi niyo ako matitiis. Alam ko namang mahal niyo ako. Today we celebrate the gift of a mother's love. At kahit si Jesus, nung nakapako siya sa krus, nung ibinili niya si Maria sa kanyang alagad na minamahal, tila sinasabi niya kay Juan, I am giving you my mother. Ibinibigay ko sa iyo ang nanay ko. Siya na nagmahal sa akin at magmamahal din sa inyo. Wala na akong masihigit pa na regalong maibibigay sa inyo. And so we thank God for the gift of Mama Mary, the gift of the love of this mother. And in this year of hope, let us allow Mary to teach us how to hope, because she is our model and our witness of hope. Two things that we learn from Mary so that hope may spring and may abound in our lives. Papaano ba tayo magkakaroon ng pag-asa? Dalawang bagay yung itinuturo sa atin ni Maria. Una, Mary teaches us that there is hope in humility. Pansinin nyo nga, kahit yung pagbasa ng Ebanghelyo, birthday ni Mama Mary, pero hindi tungkol sa kanya yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo ay tungkol kay Jesus na darating sa mundo. That is the humility of Mary. In the Annunciation, ano yung naging sagot ni Maria sa balita na siya yung magiging ina ng anak ng Diyos? Sabi niya, I am the handmaid of the Lord. I am the servant of the Lord. Be it done unto me according to your word. At dun sa kanyang Magnificat, nung dinalaw niya si Elizabeth na kanyang pinsan, anong sabi ni Maria? He has looked with favor on his lowly servant. Even if Mary was blessed among women, even if Mary was chosen to be the mother of God, she still saw herself as a humble servant of the Lord. At sa mapagpakumbabang pagkilala sa kanyang sarili, nakita niya lalo yung kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Itinampok ng buhay ni Maria ang Diyos. Hope flows from humility. Kapag kinikilala natin kung sino ang Diyos sa buhay natin, pwede nating ipagkatiwala sa Kanya. Yung lahat ng mabibigat na dinadala natin, yung ating mga alalahanin, yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok, kapag nagtitiwala tayo sa Diyos. Kapag mapagpakumbabang kinikilala natin
kung sino ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag ang alam nating pagkatiwalaan lang ay ang sarili natin, kapag yung sariling kakayahan lang natin yung kaya nating mapagkakatiwalaan, walang pag-asa. Walang pag-asa. Mabibigo lang tayo. The first virtue and the first lesson that Mary teaches us, if you want to have hope, be humble. Because humility allows you to trust in a God who is more than enough. Second, Mary teaches us that there is hope when there is compassion for others. Tinuturuan tayo ni Maria na may pag-asa kapag handa tayong tumindig sa paanan ng krus ng ating kapwa. Dahil nagtiwala si Maria sa Diyos, sa pangako ng Diyos, sa katuparan ng pangako ng Diyos, si Maria tumatag yung kanyang pag-asa at naging tagapagdulot din siya ng pag-asa sa iba. She also brought hope to others through her compassion, through her courageous fidelity. Nung dinalaw ni Maria si Elizabeth sa kanyang mahirap na pagbubuntis, nung namagitan siya, yung ikinakasal sa Kana, mapapahiya kasi mauubusan ng alak. Sa mga pagkakataong ito, Mary brought hope to other people. Yung pag-awit niya ng Magnificat, parang nabaliktad yung kasaysayan. He has cast down the mighty from their thrones and has lifted up the lowly. Binigyan niya ng pag-asa yung mga dukha. Binigyan niya ng pag-asa yung mga mahihirap sapagkat lagi niyang inihahatid ang presensya ni Kristo na nagbibigay ng pag-asa. Doon po sa Cebu, meron pong isang congregation ng mga madre na ang kanila pong apostolate ay maghanda ng mga matatanda na may sakit, na mahina na, para maging maayos yung kanilang pagpapaalam sa mundong ito. Nabalitaan itong madring ito na merong isang matandang nanay na nasa malayo, iniwan na ng kanyang mga anak. Tumawag siya ng isang pare, si Father Pat. Sabi niya, Father, puntahan natin, meron daw isang lola na mag-isa na lang sa bahay. Pinuntahan nila, doon sa bahay, medyo malayo nga, at pagpasok pa lang nila, meron daw kakaibang amoy. Nandun nga si lola, nakahiga, pero merong kakaibang amoy. Hinanap nila, baka may panis na pagkain, baka kung anong mayroon. Wala silang nakita. Pero nung itinagilid nila si lola, nakita nila, sugat-sugat na yung likod ni lola. Ito pala yung mga sugat na nangangamoy. Kaya sabi ni Sister, Father, uwi po muna kayo. Papaliguan ko po muna si lola para guminhawa, para po makapangumpisal ng maayos, para maganda po yung pakiramdam niya kapag pinagdasalan niyo siya. At totoo nga, umuwi nga si Father, pero kinabukasan, bumalik silang dalawa. At pagpasok nila dun sa bahay, ang bango-bango na. Napaliguan na si Lola, nakangiti na si Lola, handa na siyang mangumpisal, pinahiran siya ng langis para sa mga may sakit. Nakapangumunyon pa si Lola. At nung pauwi si Father Pat at yung madre, sabi ni Father Pat, Esther, paano niyo po natagalan yung kakaibang amoy? Sabi niya, nung ako parang nasusuka na ako eh. Alam niyo po, sabi ni Sister, alam mo Father, pinikit ko na lang yung mata ko nung pinapaliguan ko siya. Inimagine ko si Jesus yung pinapaliguan ko. Sabi daw niya, Jesus, mga sugat mo tong nililinis ko. Jesus, ikaw ang pinapaliguan ko. Jesus, ikaw ang inaalagaan ko. Paulit-ulit daw. Sabi ni Father Pat sa kanya, Esther,
Hindi ka lang nag-i-imagine. Siya talaga si Jesus. Tinuturuan tayo ni Maria, mayroong pag-asa kung kaya nating tumindig sa paanan ng krus ng kapwa natin. May pag-asa kung kaya nating makilakbay sa mga nasasaktan, sa mga tinanggihan, sa mga nawalan na ng pag-asa, isinuko na ang buhay. Si Maria, hindi lang siya basta tumayo sa paanan ng krus ni Jesus. Siya ay tumindig. Kasi galing dun sa salitang tindig, yung salitang paninindigan. Nanindigan si Maria. Tinuturuan tayo ni Maria, may pag-asa kapag may paninindigan tayo, kapag matapang nating mapaninindigan ang kapwa natin. Mary assures us that hope never disappoints because Jesus is our hope. When we learn humility, when we learn compassion, when we can stand courageously at the foot of the cross of other people, we bring hope. Let us trust that Mary walks with us on our journey of hope. Si Maria ang ating kalakbay pag-asa. Sa araw na ito, ipagkatiwala natin kay Maria sa kanyang makainang yakap ang lahat ng ating mga pangangailangan, ang lahat ng ating mga alalahanin. Ibulong natin sa kanya ang lahat at sasabihin niya sa atin, huwag kang mangamba. Narito ako. Ako ang nanay mo. Tahanan. Tahanan.